Nabubuhay ng lubusan. Ang buhay Kristiyano ay pagmamahalan na nagbubunga ng pagkakaisa. Subalit ito'y isang patuloy na pagsisikap upang madaig ang pagkamakasarili. Kailangan makitang bago ang ating kapwa at simulan muli ang buhay kasama niya, sapagkat inalis na ni Jesus ang lahat ng humahadlang sa ugnayan natin sa iba. Ang Kristiyano hindi tinatawag na maghangad lamang, bagkus tinatawag siyang mabuhay ng lubos, lumalangoy sa liwanag, tumatalon sa dagat ng mga krus. Sa halip, nawawalan minsan ng sigla ang ating buhay. Mahina ang ating pangunawa, walang katiyakan ang ating pagdidesisyon, sapagkat tinuruan tayo sa mga pamamaraan ng mundo at nasanay tayo sa isang makasariling uri ng pamumuhay na salungat sa buhay Kristiyano. Si Kristo ay pag-ibig. Sa makatuwid, ang Kristiyano ay dapat maging pag-ibig din. At ang pag-ibig ay lumilikha ng pakikipag-isa, nabatayan ng buhay Kristiyano at pinakatugatog nito. Sa pakikipag-isang ito, ang tayo hindi na pumupunta sa Diyos ng nag-iisa. Bagkus, naglalakbay siya kasama ang iba. At ito'y isang bagay na walang katulad ang ganda. At ito ay nagbubunsod sa ating kaluluwa na ulitin ang taludtod sa banal na kasulatan. Anong inam, anong tamis, kung ang mga magkakapatid ay nabubuhay sa pagkakaisa. Salmo, Kabanata 133, versikulo 1. Gayunpaman, ito'y pakikipag-isa bilang magkakapatid ay hindi isang kaligayahang kulang sa pagkilos. Ito'y isang patuloy na pagsisikap na nagbubunga ng hindi lamang sa pagmapanatili ng pakikipag-isa, kundi sa pagpapalaganap din ito sa marami pang iba, sapagkat ang pakikipag-isa ay pagmamahal. Ito ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay sadyang mapagpalaganap. Madalas mangyari na nasisira ang pagkakaisa na mga nagpasiyang magtungo sa Diyos ng sama-sama. Parang alikabok itong pumapasok at naging hadlang sa kanilang ugnayan at kumukupas ang dating pang-akit, sapagkat ang liwanag na sumisikat sa kanila ay unti-unting naglalaho. Ang alikabok na ito ay maaring isang alalahanin o isang pagkagiliw sa sarili o sa iba na minamahal ang sarili para bigyang kasiyahan ang sarili at hindi ang Diyos, o minamahal ang ating kapwa para bigyang kasiyahan ng sarili at hindi ang Diyos. Sa ibang pagkakataon, maaaring isang paglayong ito ng kaluluwa na dati nagbibigay ng sarili sa iba, isang pagtuon sa sarili, sa sariling kalooban, sa halip na ituon ang isip sa Diyos, sa ating kapwa, alang-alang sa Diyos o sa kalooban ng Diyos. Kalimitan ito ay isang maling palagay tungkol sa mga kasama natin sa ating tahanan. Sinabi natin na nais lang nating makita si Jesus sa ating kapwa, pakitunguhan si Jesus sa ating kapwa, mahalin si Jesus sa ating kapwa. Subalit, ngayon napapansin natin na ang kapwa nating ito ay may ganito o ganong kapintasan, may ganito o ganong pagkukulang. Nagiging magulo ang ating pagtingin sa iba at nawawalang liwanag sa ating puso't isipan. Bunga nito, nasisira ang pagkakaisa dahil sa ating pagkakamali. Marahil nakagawa ng pagkakamali ang kapwa natin iyon, katulad nating lahat, subalit paano siya tinitingnan ng Diyos? Ano ang tunay na kalagayan ng taong ito? Ano ang katotohanan
tungkol sa katayuan niya. Kung muling makikipagkasundo ang taong ito sa Diyos, kinakalimutan ng Diyos ang lahat ng nagawa niya. Pinawi niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung gayon, bakit pa natin inaalala ang nagawa ng ating kapwa? Sino ang nagkakamali sa sandaling iyon? Ako na humuhusga o ang aking kapwa? Ako. Sa makatuwid, kailangan kong tingnan ang mga bagay-bagay sa pananaw ng Diyos, sa katotohanan at pakitunguhan ng aking kapwa alinsunod sa mga ito. Pagkatapos, kung sakaling hindi pa muling magkipagkasundo sa Panginoon ang taong ito, aakayin siya ng init ng aking pagmamahal, na si Kristo na nasa akin, patungo sa pagsisisi, katulad ng pagpapatuyo at paghilom ng araw sa mga sugat. Ang pag-ibig ipinapanatili sa pamamagitan ng katotohanan, at ang katotohanan ay dalisay na naawa. Kailangan tayong maramta ng awa mula ulo hanggang paa kung nais nating matawag tayong Kristiyano. At kung paano kung magbalik loob ang ating kapwa, kailangan ko siyang makitang bago na parang walang nangyari. Kailangan kong simulan muli ang buhay kasama niya. Sa pagkakaisa ni Kristo katulad ng dati, sapagkat wala nang humahadlang sa ugnayan namin. Poprotektahan ang pagtitiwalang ito ang aking kapwa sa iba pang pagkakamali. At kung gagamitin ko ang sukatang ito sa kanya, makakaasa rin ako balang araw na mahatulan ng Diyos sa gayong paraan. Kiara Dubi. Sinali ni Monsignor Jose C. Abrion mula sa Aklat ng Meditations.